Siguro sapat na itong ipon ko para mabila ng bagong cellphone ng anak ko. Total matagal na niyang pangarap yun. Init pa naman pero sige, para sa pangarap ng anak ko na bagong cellphone. Magandang araw po, Nay. Ano po ang gusto nyo? Bibili sana ako ng cellphone para sa anak ko. Anong klaseng cellphone po ang gusto nyo, Nay? Wala po akong alam dyan eh. At ito lang ang pera ko. Okay po, Nay. Meron po akong alam na brand na saktong-sakto sa pera nyo. Sana magustuhan ng anak ko itong nabili kong cellphone. At kahit mainit ang panahon, ay si Aling Mirna ay bumili pa din ng bagong cellphone para sa kanyang anak hanggang sa. Anak, binilhan kita ng bagong cellphone. Sana magustuhan mo. Ano ba to, Nay? Ang pangit. Gusto ko iPhone. Yan lang kasi ang kinaya ng ipon ko, anak. Pero hayaan mo, kapag nagkapera ako, bibilhan na lang kita ulit. Ano ba naman tong binili sa akin ni Nanay? Basura. Ang pangit-pangit. Hindi naman iPhone. Ano ba naman yan? Malas naman. Oo, sige. Itataya ko itong bagong cellphone na binili sa akin ni Nanay. Siguraduhin mo lang yan, Marta, ha? Baka sumabit ka sa ginagawang mo yan. Busit naman kapikon. Talo na naman ako sa sugal. Pati yung bulok na cellphone na ipusta ko pa. O, Nay, pahiram nga ng ID mo at may paggagamitan lang ako para naman matuwa ako sa'yo. Oo, sige, yan na. Saan mo ito gagamitin, anak, at gabi na aalis ka pa ba? Ang dami mong tanong, Nay. Mabuti matulog ka na, hindi yung tanong ka ng tanong. O Marta, gabi na ha? Anong gagawin mo? Nagpapautang kasi si Nanay sa'yo. Mangkanor ng 10,000 eh. Sigurado ka ba dyan, Marta? Kasi ngayon lang nagpautang si Aling Mirna ng pera. Pero sige, sandali lang. Yes, uto-uto talaga si Mang Kanor. Mabuti na lang at pinagbigyan niya ako. O Marta, kain na. Ay Diyos ko, wala na naman ang anak ko na yon, ang aga-aga. Umalis na naman. Diyos ko, ang aga-aga, talo na naman ako. Sobrang malas talaga. Makahiram nga ulit ng pera. Mang Kanor, saan ka pupunta? Nakikiusap kasi ulit si Nanay sa inyo kung pwede daw pahiram ng 20,000 para sa gamot niya. 20,000, ang laki naman yata ng hinihiram ni Aling Mirna. Pero sige, sandali lang. Basta, bayaran nyo to sa susunod na linggo ha. Oh, talo na naman ng 20,000 na hiniram ko kay Mang Kanor. Lagot na ko nito. Paano ko kayo mababayaran to? O, Marta, saan ka galing? Simula kaninang umaga, wala ka na dito sa bahay. Saan ka ba galing, ha? Naku, Nay, ang dami niyong tanong. Mabuti pa pumasok na kayo sa loob. Manang Lusing, nagpapahiram daw si Nanay sa inyo ng 50,000. Kailangan lang daw niyo pambili ng gamot. Ay, naku, Marta, hindi ko kaya ang 50,000, pero 5,000 lang ang mapapahiram ko sa inyo. Kainis talaga. 5,000 na nga lang ang pera, natalo pa. Paano ko na kaya mababayaran ng utang nito? Lumipas na ang isang buwan at hindi pa din nakapagbayad ng utang si Marta. Hanggang sa... Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Aling Marta? Ako po yun, bakit po? Kayo po ay inaaresto sa salang estafa at tinakbuhan ng utang. Kaya sumama po kayo sa amin sa presinto. O Marta, nabalitaan mo na ba ang nangyari na naaresto ang nanay mo dahil sa pagkakautang? Hindi. Hindi totoo yan. Imposible na makukulong ang nanay ko. O anak, anong nangyari? Bakit nagkautang ako ng ganong kalaki, ha? Anong ginawa mo? Sorry, Nay. Ako lahat ang may gawa nito. Nagawa ko lang naman yun dahil gusto ko nang umahon tayo sa buhay. Sana mapatawad mo ako, Nay. Nagsisisi na ako sa nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ako, Nanay.